Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa himig po ng awiting inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosare, ako po si Brother Limuel Hermosilla, ang pansamantala po ninyong makakasama sa isang oras na pagtatalakay at pagsasalo-salo ng salita ng ating pong Panginoon. Ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa ay araw-araw po ninyong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Binabati po natin ang lahat po ng naaabot ng dinig na ito, maging din po sa ating pong pastor at sa kanyang buong family. Ay binabati po natin ng isang magandang umaga. Purihin po ang ating pong Panginoon at maging sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga radyo sa umagang ito ay pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Maging man po sa tatlong congregation ng United Pentecostal Church Bulan na pinangungunahan po ng ating pong pastor, binabati po natin. Praise God dyan po sa Magsaysay Church, sa Quirino Church at maging man po dito po sa Bulan Church. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Ganyan din po mga kapatid sa lahat po ng mga Bible study teachers at sa mga Bible study groups na patuloy na nagbubukas ng kanilang pong mga tahanan upang mag-aral ng salita ng Diyos, ay patuloy po tayong lahat na pagpalain ng ating pong Panginoon. Sa lahat po ng ating pong mga kapatiran ay patuloy po tayong magpalakasan mga kapatid, magpakatatag at magpakatapat sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Purihin ang ating Diyos mga kapatid. Binabati din po natin ang ating pong Bible study dyan po sa Sabang Kalpi. Praise God, ang Gulpo family. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon mga kapatid. Ganon din po sa mga katrabaho at sa mga estudyante po natin dyan sa Kalpi Integrated School. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. At ganoon din po sa mga kapatid natin po dyan sa Barangay Aguinaldo. Praise God, sa bagong bubuksang gawain po dyan na malapit na po silang maging isang local church. Praise God. Sa pangunguna po ni Brother Aljun Guyon, pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon mga kapatid. Praise God.
At narito po ang mga schedule ng ating pong mga gawain. Kung kayo po ay nais dumalo sa mga pagtitipon ng United Pentecostal Church, saang bahagi man po kayo na sa bayan ng Bulan, nandito po ang ating pong mga schedule ng gawain. Para po sa ating pong mga prayer meeting ay dyan po sa Magsaysay, ang schedule po ng prayer meeting dyan ay Miyerkules, alas 3 ng hapon. At dyan po sa Quirino, Miyerkules din po, alas 5 ng hapon. At ganon din po dito po sa Santa Remedios, Miyerkules po, alas 5 ng hapon. Praise God. Dyan lamang po yan sa tapat po ng Bulan Gymnasium. At sa mga araw po ng ating pong pagsamba, sa Magsaysay Church po, ang schedule ng pagsamba po natin dyan ay tuwing araw ng Sabado, alas 7 ng umaga. At dito po sa Quirino ay alas 8 ng umaga, araw ng Sabado. At sa araw ng Linggo, dito po sa Santa Remedios, alas 7:30 ng umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Ganun din po, binabati din po natin ang mga young people, ang mga youth na dumalo sa Youth Leadership Training Seminar sa Sorsogon. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At kung kayo po ay mayroon pong mga nais mag-request ng mga pag-aaral ng salita sa inyo pong mga tahanan, ay malaya po kayong mag-text o di kaya tumawag sa CP number 0951-932-0038. 0951-932-0038. So, malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang inyong request. Kung kayo po ay mayroon pong prayer request o di kaya mayroon po kayong kahilingan na magkaroon ng free ng Bible study sa inyo pong tahanan, ay malugod po namin itong ipaglilingkod sa inyo. Binabati din po natin ang mga nanonood ngayon sa Facebook Live. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Si Sister Christy Disuyo, good morning po sa inyo. Sister Margie Guitan Esiha, good morning po. Brother Andy Orozco, Sister Helen Ditera, Sister Leo Divico Nidea, Sister Divine Ispela Goyal. Praise God, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Yung prayer meeting po natin sa Magsaysay ay araw po ng Martes, mga kapatid. Praise God. So, si Brother Serafin Akiwo, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister April Santos, Sister Eferin Mendez, Sister Nancy Dangla. Praise God. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. At patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Praise God. Ngayon po, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng gawa ng pagkakataong ito. Walang iba kundi ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Mateo 4:4, mga kapatid, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating pong Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay mananalangin sa pangalan ng ating pong Panginoon. Praise God. Dakilang Diyos, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa panibagong araw, sa panibagong umaga at buhay na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagkakaloob ng mga ganitong pagkakataon, kaya lubos ka naming pinupuri, Panginoon. At Lord Jesus, we pray, Panginoon, na sa umagang ito, sa amin pong pagtatalakay ng iyong mga salita, ay samahan mo kami, Panginoon,
At ang sino man o Diyos na maaring mayroong karamdaman sa umagang ito, ngunit mayroong pananampalataya sa kanilang puso na sa kapangyarihan ng iyong pangalan sila ay gagaling. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang kagalingan, maging man sa mga naghahanap ng pag-asa o Diyos, ay matagpuan nila ang iyong banal na presensya na ikaw lamang ang buhay na pag-asa, Panginoon. Liwanagan mo ang puso ng lahat ng mga nakikinig. Buksan mo, Panginoon, ang mga espiritual na pangunawa. Maging sa mga tao na matagal nang inaalipin ng bisyo at ng kasalanan, ay magpalaya ka, Panginoon. Ang iyong lingkod na iyong gagamitin ay basbasan mo ng iyong kapangyarihan. Sa ganang aking sarili ay wala pa akong magagawa, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, papuri at pagsamba. Pagpalain mo ang lahat ng mga naaabot ng tinig na ito, Panginoon. Purihin ka sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa ating pong Panginoon, mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo sa pag-aaral at pagtatalakay ng salita ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung kayo po ay mayroon pong mga Biblia, mga kapatid, ay mas mainam po na mayroon po kayong Bible na hawak at sabayin po ninyo ang ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos upang tayo po ay sa ating sarili nakatitiyak sa mga napapakinggan natin na ang lahat ng ito ay nakasulat sa salita ng ating pong Panginoon. In fact, sa ating mga pananampalataya, mga kapatid, wala tayong ibang dapat na maging primary basis ng ating pong mga pinaniniwalaan kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagsaway, sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, mga kapatid. Praise God. It is profitable for instruction, for reproof and rebuke, mga kapatid. So ito ay ang primary basis natin, mga kapatid, at walang ibang dahilan. Ang tao minsan maraming opinyon, mahilig tayo sa mga personal opinyon, mga kapatid. Pero pag usapang paglilingkod, mga kapatid, ang opinyon natin ay hindi pwedeng gamitin para takpan ang katotohanan ng salita ng ating pong Panginoon. Praise God. So, sa inyo pong mga Bible ay makipagbukas po kayo sa inyong pong mga Biblia dito po sa Book of Acts or sa mga Gawa, chapter 16, verses 25 to 28. Ang sabi po dyan, datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol na anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, at pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhasay nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nakatakas na ang mga bilanggo. Verse 28, datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig at sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangaririto kaming lahat. Praise God. So sa ating pong binasa, mga kapatid, ito po ang tagpo kung saan si Pablo at si Silas ay nasa loob ng bilangguan dahil sa pangangaral ng tungkol kay Kristo, mga kapatid. So sila ay ikinulong at dito sa kulungan, ang sabi ng Biblia, bago ito mangyari, sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. At ang nangyari ay nagkaroon ng pag-uga sa bilangguan
at natanggal ang kanilang mga gapos, mga kapatid. Ang kanilang mga tanikala ay natanggal. Praise God. At ang bantay, mga kapatid, akala niya ay nakatakas itong mga bilanggo, kaya sa kanyang failure, iniisip niya sa kanyang failure bilang isang bantay, nakatakas ang mga bilanggo at nagtangka sanang magpakamatay, mga kapatid. Ngunit sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. So, dito po tayo mag-focus, mga kapatid. Alam nyo po ang may mga pagkakataon na ganito din tayo, na sinasaktan natin ang ating pong mga sarili, mga kapatid. Praise God. Maaring hindi natin ito ginagawa physically, pero mayroon pong ibang paraan kung papaanong nagagawang saktan ng tao ang kanyang sarili. At ito po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Praise God. Mayroon pong tatlong kaparaanan ang tao upang mag-cause ng harm sa kanyang sarili. Ang harm, ibig sabihin po ay para mag-damage or mag-cause ng injury. Maaring physical or emotional. Praise God. So, ang number one po ay ang tinatawag natin na physical harm. Amen. So, ito po ay ang harm na idudulot natin sa ating pong mga physical na katawan. Amen. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sa verse 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, ay siyang igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Maraming tao ang hindi nakaka-realize kung ano ang kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon. At it is because of, minsan ito ay out of ignorance, o di kaya naman dahil hindi tayo naging interesado sa salita ng Panginoon. Alam nyo po, ang tunay na nakakaalam kung ano ang isang bagay ay ang taong lumikha sa kanya. At tayo, ang tunay na mas nakakaunawa ng ating kalagayan ay ang Diyos na lumikha sa atin. Yes, mayroon po tayong katawan, mga kapatid. At mayroon tayong kalayaan na gawin kung ano ang nais natin sa katawang ito. In fact, yung may maraming mga ideologies na ngayon ay kumakalat, may mga nagsasabi na my body, my right. So, ibig sabihin, katawan ko to, karapatan ko kung ano ang pwede kong gawin dito. Tama. Technically, wala naman talagang ibang may karapatan dyan kundi ikaw. Pero maliban sa'yo, wag po nating kalilimutan na tayo ay nilikha ng ating pong Panginoon. So, ang paalala sa atin, ang katawan na ito, yung katawan mo, ang sabi ng Bible, ito po ay templo ng Diyos. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ay dapat manahan sa ating pong mga katawan, mga kapatid. At may warning ang Biblia
na kung gigibain, ang sabi ng Bible, ng sino man ang templong ito, ang sino mang gumiba or sumira ng templong ito, alin po yun mga kapatid? Walang iba kundi ang ating pong mga katawan. Amen. So maraming mga activities ang tao na ginagawa at sadly ay nadadamage ang katawan ng tao. Kung minsan may mga karamdaman tayo na namamana, hereditary. Pero may mga pagkakataon na nahaharm natin ang katawan natin dahil sa mga kung ano-ano mga ginagawa natin mga kapatid. Say for example, yung pagbibisyo. Ito ay kasalanan sa ating katawan. At sa gayon ay kasalanan po sa ating pong Panginoon. Bakit? Dahil sinasaktan mo ang iyong katawan. Amen. So marami mga tao na alam natin na ang kanilang katwiran para ngayon nag-uugma man lang. Nagaano lang, katuwaan lang para tayo ay masiyahan ng konti. Pero mga kapatid, ang paglulong ng iyong katawan sa bisyo, sa alak, ito po ay nakakasama sa atin mga kapatid. Amen. At ganun din. Amen. Maging ang sinasabi ng Bible na fornication and adultery. Yung pangangalunya. Amen. So, ang sabi ng Bible, ang sinasaktan mo ay ang iyong sariling katawan. Praise God. Kaya ang sabi ng Bible, maging wise tayo. Amen. Sabi ng Biblia, let no man deceive himself. Maraming mga ideologies na kumakalat, lalong-lalo na sa mga kabataan. Katawan ko to, kung ano ang gusto kong gagawin ko, total sa akin naman to. Nagkakamali tayo sapagkat ang tunay na may-ari sa atin ay ang Panginoon. Mayroon tayong free will mga kapatid na gawin ang gusto natin, ngunit ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari ng ating pong mga buhay. Amen. So yun po ang number 1, ang physical harm. Number 2 ay ang mental or emotional harm. Amen. So, di ba kaya nga sa mga schools pinagbabawal ang bullying. Kasi hindi lang naman ang bullying ang physical harm, kundi maging yung mga emotional na sinasabi at nakakaapekto sa mentality ng tao mga kapatid. So, ang sabi ng Bible sa Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth up the bones. Amen. Napakagandang talata nito mga kapatid. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Yan, kaya kapag palagi tayong masaya, di ba, pag may mga taong palaging masaya, parang sabi ng iba, halos parang hindi tumatanda. Ang sabi ng Bible, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. A broken spirit drieth up the bones. Di ba pag palagi tayong maraming iniisip mga kapatid, palagi tayong nag-overthink ng mga bagay-bagay, kung ano-ano ang nararamdaman natin sa ating mga katawan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. Minsan kahit wala kang sakit, pag iniisip mo may sakit ka,
Pakiramdam mo talaga niyan, may sakit ka. Amen. Kaya nga yung mga taong depressed, diba? Kahit physically healthy sila, pero nakakaramdam ng mga depression, hindi rin sila maka-function ng mabuti. Hindi din nila magawang mabuti ang kanilang mga dapat na normal na ginagawa. Dahil ito po mga kapatid ay biblical na kung ikaw ay mayroon kang broken spirit, sabi ng Bible, ito ay tumutuyo ng buto. Hindi naman literal na matutuyuan ka ng buto. Pero nadadamage nito ang ating pagkatao. Hindi lang ang isip natin, holistically, maging ang katawan natin ay naaapektuhan nito mga kapatid. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, ang recommendation ng Bible, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Amen. Ang sabi po mga kapatid sa Tagalog, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisaan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ang Diyos ay mayroon pong malasakit sa atin. May mga tao nag-iisip na wala silang kakampi. Mali po. Ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Kaya, kung minsan nag-fail tayo, kung naghahanap tayo ng kakampi sa mundong ito, mga kapatid, pero alam nyo, ang tunay po nating kakampi ay ang Panginoon. Praise God. Amen. So, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng inyong buhay. Amen. So, nagtatanong ang Panginoon, sino daw nag-iisip na ang pagkabalisa, ang pag-iisip ng maraming bagay ay makadaragdag ng isang siko sa sukat ng inyong buhay? Amen. So, ang sagot ay wala mga kapatid. Ang mga pag-aalala ng maraming bagay na hindi naman dapat alalahanin ay hindi po ito makapagdaragdag. In fact, minsan parang nakakabawas pa ito ng buhay. Hindi ito nakakadagdag ng buhay. Amen. So, yun po ang una at pangalawa, physical and mental harm. At ang number 3, ito po ang pinakamabigat na uri ng harm na pwedeng maidulot ng tao sa kanyang sarili. Walang iba kundi ang spiritual harm. Amen. Yung nasasaktan mo na pala or nagdudulot ka na pala ng pinsala sa iyong sariling kaluluwa. Lahat po tayo ay mayroon po tayong kaluluwa, sapagkat doon sa creation, ang sabi ng Biblia mga kapatid sa Genesis, nung hiningahan ng Diyos ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya iba tayo sa mga hayop mga kapatid. Iba ang kalidad ng tao sa kalidad ng mga hayop, sapagkat special tayong ginawa ng Panginoon. Bakit? Sa creation, nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng mga isda, magkaroon ng mga, yung mga hayop, nilikha ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanyang word, ng kanyang salita. Pero nung ang tao ay likhain ng Panginoon, special. Hindi niya sinabi na magkaroon ng tao. Hindi po ganon. Kundi, ang description ng Bible ay kumuha siya ng alabok, hinulma mga kapatid, at hininga ng buhay. Kaya ang sabi ng Bible, naging kaluluwang may buhay. Kaya maliban sa physical na mayroon tayong kaluluwa.
Amen. At yan ang eternal na bahagi ng tao. Kung papaanong natin, mga kapatid, hindi natin mapapasubalian, inaalagaan natin ang ating mga pisikal na katawan. Pinapakain mo, nililiguan mo, nililinis mo, inaalagaan mo. Pero temporary ito. Ang kaluluwa natin, ito po ang eternal na bahagi ng tao. Amen. Ang sabi ng Bible, for the things that are seen are temporal, and the things which are not seen are eternal. Ang mga bagay na nakikita ay mayroon po itong katapusan. Temporary. At nakikita natin ang katawan natin. Ngunit ang kaluluwa ng tao, hindi po natin yan nakikita. Therefore, mga kapatid, ito po ay ang eternal na bahagi ng buhay natin. So, ang spiritual harm, ito ang pinakamatinding damage na pwede mong maidulot sa iyong sariling pagkatao. Ano ba ang spiritual harm? Ito ay ang paglayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. So, kung maaalala nyo po, mga kapatid, ang prodigal son, ganon tayo sa harapan ng Panginoon. Yung alibughang anak, alam na alam natin yan, mga kapatid. Buhay pa ang kanyang tatay, hiningi na niya ang kanyang mana, at sabi ng Biblia, nilustay sa paluging pamumuhay. Ganon ang kalagayan ng karamihan sa atin. Amen. Hindi literally na hiningi natin ang kayamanan natin sa ating mga magulang, kundi ang ama dito ay sumisimbolo sa Panginoon. At tayo ang mga alibughang anak na pinipilit nating lumayo sa Panginoon. Amen. At sabi ng Bible, ang kanyang buhay ay ang kanyang kayamanan, ang lahat ng meron siya, ay inispend niya sa paluging pamumuhay, sa paluging pamamaraan. Ganon din tayo, mga kapatid, karamihan sa atin. Bago natin makilala ang Panginoon, ang pamamaraan ng ating pamumuhay ay, kung titingnan sa espiritual na kalagayan, paluging pamamaraan ng pamumuhay. Amen. Ibig sabihin, yung nasasaktan ay hindi lang ang katawan natin, kundi ang kaluluwa natin. Kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan na sinasabi ng salita ng Diyos, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa salita ng Diyos. Praise God. Kapag ito ang pamamaraan ng ating pamumuhay, ito ay isang paluging pamumuhay. Maaaring in a short period of time, masaya tayo. Pero paano pagdating sa eternal na kalagayan ng ating pong mga kaluluwa? Alam niyo po itong prodigal son, kapag binasa niyo yan sa inyo pong mga Bible, nagtrabaho siya sa babuyan. At dahil sa gutom niya, naiinggit na siya maging sa pagkain ng mga baboy. Siguro naman, hindi naman tayo ganyan, na literal tayo naiinggit sa pagkain ng mga baboy. Pero alam niyo po ba ang ibig sabihin yan? Kapag ikaw ay malayo sa Diyos, kasi itong prodigal son na ito, lumayo siya sa kanyang ama. Kapag ikaw ay malayo sa iyong ama na nasa langit, ibig sabihin, ang relationship mo ay malayo sa Diyos. Kaiinggitan mo ang mga bagay na hindi naman para sa iyo.
magkikrave ka ng mga bagay na hindi mabuti para sa iyong kaluluwa. Amen. Di ba yung pagkaing baboy? Kaya nga pagkaing baboy dahil hindi naman para sa tao. Pero nainggit yung tao sa pagkaing baboy. Yung prodigal son. Ganon din tayo mga kapatid. Kung ang buhay mo ay malayo sa iyong Ama na nasa langit, kung ang buhay natin ay malayo sa relasyon natin sa Panginoon, asahan mo na may mga pagkakataon sa buhay mo na magkikrave ka ng mga bagay na hindi mabuti para sa iyong kaluluwa. Amen. Praise God. Ganyan ang magiging, ito ang pwede nating maging barometro kung okay pa ba ang spiritual kong buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagkain mga kapatid, kundi sa mga activities na gusto nating gawin, sa mga bagay na gusto nating pakinggan, sa mga bagay na gusto nating panoorin, sa mga bagay na gusto nating gawin, sa mga bagay na kung paano tayo magsalita, at maging sa paraan kung paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay. Praise God. So dahil ito ay malayo tayo sa ating pong Panginoon mga kapatid. Praise God. So kinakailangan magkaroon po tayo ng kakayahan na labanan ang mga kahinaan natin, ang mga pagnanasa natin. Praise God. Ang espiritu ng kamunduhan at maging ang tinatawag na spiritual laziness. Amen. Maraming mga Kristiyano ang nahuhulog sa spiritual laziness. Alam natin na kailangan natin ang bilang Kristiyano kay kailangan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Pero maraming pagkakataon na nagiging lazy tayo, nagiging tamad tayo. Tamad kang manalangin, tamad na mag-aral ng salita ng Diyos, tamad na dumalo sa mga pagtitipon na para sa pagtitipon ng para sa iyong kaluluwa. Ito ang pansinin natin. Pagtitipon sa mga birthdayhan, o di kaya sa kasalan, pag may mga handaan, bibihira ang tinatamad dyan. Sa mundo, pagtitipon sa sayawan, sa inuman, alam nyo, bibihira naman ang tinatamad dyan. Pero pagtitipon sa na ang pinatutungkulan ay ang salita ng Diyos, nako, hindi mo kailangang lumayo. Ang dami-dami nating mahanap na masyadong nagkukulang mga kapatid at tinatamad pagdating sa salita ng Diyos. Amen. Kapag ikaw ay isang Kristiyano at nagsimula tayong magkulang sa mga bagay na ito. Nagsimula tayong magkulang sa panalangin. Nagsimula tayong magkulang sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Diyan lilitaw ang mga pagbabago sa ating mga attitude, mga kapatid. Amen. At maging ang pagtingin natin sa mga spiritual na bagay ay magbabago. Amen. At kung ikaw ay hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, maaaring ang tingin mo ngayon sa mga spiritual na bagay ay pagsasayang ng oras.
Amen. Kapag ikaw ay walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, ito ang reaksyon mo sa mga bagay na ito. Ang tingin mo sa mga espiritual na bagay ay pagsasayang ng oras. Kapag ganyan ang tingin mo, ibig sabihin, may problema ka sa iyong kaluluwa. At ang ganyang uri ng pag-iisip ay isang paraan upang saktan mo ang iyong sariling kaluluwa. Alam niyo po, maraming tao ang walang malay na ang kanilang mga ginagawa ay nagdudulot ng pinsala sa kanilang sariling kaluluwa. Maraming tao. Bakit? Dahil maraming tao din ang hindi nag-i-spend ng oras na mag-aral ng salita ng Diyos. May mga tao nagsasabi, hindi man maraot mag-inom. Parang ngayon paminsan-minsan. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi man ngayon maraot parang ngayon happy-happy. Kasi kulang tayo sa transformative information. Alam nyo yung salita ng Diyos. Ito ay ang information na magkukos ng transformation sa iyong buhay. Ang problema ay hindi ito kayang panindigan ng iba. Maraming tao na pag nakarating sa church, ang ganda talaga sa church ninyo. Talagang mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Pero hindi nagpapatuloy. Bakit? Dahil hindi kayang manatili. Nagkukulang sa motivation na magpatuloy, mga kapatid. Praise God. Ang sabi, mga kapatid, ng Proverbs chapter 25 verse 28, siyang hindi pumipigil sa kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Amen. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Kapag tayo daw pala ay walang pagpipigil sa ating sariling diwa, yung mga iniisip natin, mga gusto nating gawin, na kung ano maisipan, mauna. Kung ano ang maisip, yun na, gagawin. Regardless kung ito man ay mabuti o masama. Ang sabi ng Bible, para ka daw isang bayan na bagsak at walang kuta. Ito, mga kapatid, kapag ang isang bayan ay walang wall sa paligid, sa Bible times, sa panahon ng Biblia, mga kapatid, vulnerable yan. Ibig sabihin, mabilis sakupin, madaling kubkubin ng kaaway. At ganon din po tayo kapag wala tayong pagpipigil sa ating mga sarili, mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Psalms chapter 119 verse 67, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayoy tinupad ko ang iyong salita. Maganda ang realization ni King David, mga kapatid. Sabi niya, before I was afflicted, I was astray. Bago siya nagdalamhati, sabi ni David, ay naligaw siya. Alam nyo ba, maganda ang ikaw mismo ang nakaka-realize kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Yung mga hindi magagandang bagay, marami sa atin. Yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin, dulot din naman kasi ito ng paglayo natin sa Panginoon. Nang hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos, ng paglimot natin
sa salita ng Diyos. Mga consequences ng mga actions natin. Dahil hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sabi sa verse 71, Psalms 119:71, ngunit mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Yan, na-realize ni David na yung kanyang mga kapighatian na kanyang pinagdaanan, paraan pala ito ng Diyos upang ipaalala ang kanyang kautusan. Ang problema, mga kapatid, kapag tayo ay nagkakaroon ng kapighatian, instead na maunawaan natin na may pinapaalala pala ang Panginoon, ang nangyayari po ay sinisisi pa natin ang Diyos. Ang nangyayari ay lumalayo tayo sa Panginoon. Maling reaksyon po yun. Dahil madalas, nagpapahintulot man ang Panginoon ng mga ganong bagay. Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay manumbalik, tayo ay makinig sa Kanya pong mga salita, mga kapatid. At maglingkod tayo sa Kanya ng mayroon pong katapatan. Amen. Sabi po sa Psalms chapter 91, verse 11, verse 14, and verse 15, ganito po ang mababasa. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking inilagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Siya'y tatawag sa akin at sasagot ako sa kanya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan. Hindi po nais ng Diyos na tayo ay nasasaktan. God doesn't want to harm you. Amen. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng relationship, maayos na relationship sa Kanya. Huwag tayo magkaroon ng maling mindset na kung may mga pagkakataon na tayo ay napipighati, ito ang tunay na kagustuhan ng Diyos. No. Sometimes, God is only teaching us so that we can go back. We can find our way to the ways of God, upang makabalik tayo sa tunay na kaparaanan na gusto ng ating Panginoon. Amen. So yan po, mga kapatid, hindi nais ng Diyos ang saktan tayo. Kaya ikaw, huwag ka ring magdulot ng harm sa sarili mo. Maaring physical, huwag mong saktan ang sarili mo. Emotional, higit sa lahat, yung spiritual harm. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Huwag kang magdulot ng pinsala sa iyong sariling kaluluwa. May mga panahon, mga kapatid, na yung ginagawa natin ngayon, nagdudulot pala ito ng pinsala sa ating kinabukasan. Amen. So, ganun yun. May mga desisyon tayo ngayon na ginagawa na nagdudulot ng pinsala sa magandang kinabukasan na pinaplano sa atin ng Panginoon. Ang purpose mo at kung sino ka sa mata ng Diyos. Huwag mong sirain. Amen. Huwag tayong magdulot ng pinsala. Magpakatapat tayo. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Walang sino man sa mundong ito na walang purpose
At walang sino man sa mundong ito na hindi binibigyang pansin ng ating Panginoon. Kundi bagkus, maging sensitive tayo, maaaring may sinasabi sa iyo ang Panginoon. And I believe sa oras na ito ay nangungusap ang Panginoon sa mga nakikinig. Praise God. So, purihin po ang ating Panginoon. Nawa po ay mayroon po tayong naunawaan, mga kapatid. Praise God. Tayong lahat ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa mga napakinggan naming salita. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Humihingi kami ng tawad sa mga panahon na nagdudulot kami ng pinsala sa aming sariling katawan, sa aming mga pag-iisip, higit sa lahat, sa aming pong mga kaluluwa, Panginoon. Tulungan mo kami na hanapin ang kalooban mo sa aming buhay, gawin ang mga tamang desisyon ayon sa counsel ng iyong karunungan na iyong ipagkakaloob sa amin, Panginoon. Lord, i-bless mo ang bawat isang nakikinig sa oras na ito. Purihin ka, in Jesus' name we pray. Tulungan mo silang hanapin ang purpose nila at maglingkod sa iyo ng mayroong pong katapatan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa lahat ng nakikinig, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. At sa pagkakataon pong ito ay batiin po natin ang ilan sa mga nanood natin sa Facebook, mga kapatid. Praise God. Sister Lani Julian. Praise God. Brother Serapin Akiwo. Sister Angelita Liguro. Amen. Sister Yoli Albao. Praise God. Siguro po ay nabasa ko po dito, Diaz family. Amen. So pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Mga kapamilya ko po sila. Praise God. Amen. Brother Renante Roque. Ronald Galang Hipolito. Praise God. Sister Seni Diguyen. Amen. Hindi ko na po maisa-isa, mga kapatid, pero tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Brother Felipe Escreza. Praise God. And Brother Bernardo Sidugen. Praise God. Brother Dario Tobias. Sister Marilyn Wagas Ayok. Sister Pen Tihada. Amen. So, i-bless po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. At kung kayo po ay napagpala sa ating pong mga pagtalakay at nais nyo pong patuloy na makapakinig ng salita ng Diyos, ay malugod po naming tatanggapin ang inyong pong pag-anyaya sa amin po para sa Bible study sa inyo pong tahanan, mga kapatid. Pwede po kaming makontak sa CP number 0951-932-0038. At pwede din po kayo mag-message sa UPC Bulan page. Pwede po kayong mag-message po dyan, mga kapatid. Amen. So ulitin po natin ang pag-aanyaya natin. Sa magsaysay po, ang prayer meeting po dyan ay Martes, mga kapatid, alas 3 ng hapon, at ang gawain po dyan ay alas 7 ng umaga ng Sabado. At sa Quirino po ay Miyerkules ang prayer meeting, alas 5 ng hapon, at ang gawain araw po ng pagsamba ay Sabado, alas 8 ng umaga. At dito po sa Santa Remedios, ang prayer meeting ay Miyerkules, alas 5 ng hapon, at ang araw po ng samba ay Linggo, alas 7:30 po ng umaga. So, tayong lahat ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. So, sa pangalan po ng ating pong Pastor Randy Rosario, ako po ang inyong pansamantalang nakasama, Brother Limuel Hermosilla. And thank you po kay Brother Box sa kanya pong assistance. Lagi po nating tatandaan na si Jesus lamang po
ang ating buhay na pag-asa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo.